niya po yung damit ko, pumibiglas po ako, hinablot niya. Pati po yung SK, pagkasabunot po sa akin ni Angelique, sumabunot na din po sa akin. Sumali po si Pati SK. Pero ikaw saan ka pinagsalaysay? Sa text po. Sa text text. message. Special lupon daw po yun, kaya wala kaming logbook, walang papel daw na ako natatanggap. Parang para sa... off the record. Iba po kasi yung ayaw bigyan ng CFA sa hindi sumusunod sa mga panuntunan ng batas. Hindi po siya nagpa-blatter, no? Dapat no blatter, no schedule, no complaint, no schedule. So bakit nauna yung schedule? Yes, idol, hindi yung schedule mismo ng lupon talaga eh. Hindi yung schedule mismo sa lupon. So ano yan? So ano nga yun, Kap? Sagutin mo na ako ng diretso. Ano yung ini-schedule mo doon sa lupon? Lagi pong sinasabi, sana ano daw, mag-giveaway daw po ako kay Kap kasi madadamay si Kap. Ganun po yung naging lupon namin, walang para sa akin. Hindi po pwede magpumilit si Kapitan o ang sino man sa barangay na pag-areglohin yung mga hindi mag-aareglo, lalo na kung yung isang partido nakakakita, abay may espesyal na ugnayan. Nung nag-text po sa amin yung isang kagawad na kunin daw po yung binibigay nilang pamaskong handog, pumunta rin po kami agad ng kaibigan ko sa barangay. Then po, nung pumunta na po kayo, pinapasok po kami sa barangay hanggang doon po sa office ng kagawad. Paglabas po namin ng office mismo ng kagawad, nandun na po yung karelasyon ni Kap Christian na si Angelique Macabenta. Tsaka yung SK nila. Yung SK po kasi may event that time. Pero bumaba pa talaga siya para puntahan ako doon, harasin ako sa barangay mismo. Kaya pinipilit po nila akong papasukin ulit sa office ni Kagawad. Pumibiglas po ako, hinablot niya po lahat. Sino nagpipilit sa'yo pumasok sa office ni Kagawad? Si Angelique Macabenta po. Hinablot niya po yung damit ko, papasok, tapos ginanyan ko po yung kamay niya, pero pilit niya pa rin akong hinihila papasok doon. Niyayaya niya po ako makipag-usap sa kanya. Okay. Bakit daw siya makikipag-usap? Kung ano daw pong relasyon namin ng kapitan. Anong karapatan naman yan para malaman yun? Oh, yun po. Anong mga sinasabi nitong Angeline na binabanggit mo? Una po sabi niya po sa akin, ano daw pong relasyon, dininay ko po. Tapos sabi niya, hindi mo ba alam dito na ako nakatira sa barangay? Gusto mo makita tayo sa office ni Kap daw po. Nandun yung mga gamit niya. Okay, anong mga sinasabi ni Angelique specifically? Tungkol sa relasyon or tungkol sa trabaho? Una po yung relasyon po namin daw ni Kap Okay, po. kung ano yung po. relasyon ninyo, pero may binabanggit ba siya kung anong relasyon niya kay Kapitan? Pamilya daw po sila. Pero ikaw, tinatanggi mo rin na nagkaroon kayo ng affair ni Kapitan. Ito relasyon to, pero gusto namin malaman din talaga kasi nag-iimbestiga kami. Before Bakit po. mainit sa'yo? Before. So, kinukumpirma mo. Opo, before. Okay, kaya siguro sabihin natin selos. Yun ang nangyayari. Opo. Kami, ayaw naman namin talagang, kumbaga yung relasyon, personal yan. Opo. Pero yung nangyaring pananakit sa'yo, doon kami manghihimasok. Pag dinig doon sa reklamo sa barangay, saan ba nagka-problema? Yung pong CFA ko po, ayaw po ako bigyan. Okay. Naglupon naman po kami. Special lupon daw po. Isang sekretary po, tsaka isa pong presidente daw Sinong po. nag-assign ng special lupo na yan? Si Kapitan po. Si Kapitan. Opo. Pag sinabing special, ibig sabihin, ano siya, kumbaga pribado, may sarili kayong session, parang gano'n. Opo. Pati po yung SK, pagkasabunot po sa akin ni Angelique, sumabunot na din po sa akin. Sumali po si Pati SK. SK. Okay. Opo. Nung naglupon po kami, sinabi niya po, 3 seconds lang siyang umawak sa buhok ko eh. Okay. So si Angelique tapos sinuporta nito ni SK. Ano naman dahilan nitong ni SK para manghimasok? Isaw-saw pa. Close po sila. So close sila nitong SK tsaka nitong babae na isa si Angelique. Ngayon, may umawat ba doon sa loob mismo ng barangay? Yung kaibigan pong kasama ko that time po. Nung inawat, ano nangyari pagkatapos? Paano daw masusolusyonan ng problema ayon doon kay Kapitan? Kasi nangyari doon sa loob ng kanyang barangay yun. Napapablatter dapat ako nung gabi na yun, kaso wala pong staff sa barangay paglabas namin ng office. So sabi ko kay Kagawad, uwi na lang po muna kami sa bahay ng kaibigan ko. Hindi ko po tinext si Kap. Ano nangyari pagkatapos? Gusto niya pa kong kausapin, titignan niya daw po yung mga galos ko. Nung nag-usap po kami, sabi ko po, tutuloy ko po talaga yung kaso ko. Anong sabi ni Kap? Nung nag-chat po siya sa akin, sabi niya, sana daw hindi ko na po ituloy kasi daw po mapag-uusapan, tsaka ang malalaman po daw dahilan siya. Bumalik pa. Pagtapos po namin mag-usap ni Kap, nangingina po ako ng lupon nun. One day po, tinext niya na po ako na may lupon na ako. Sa barangay na lang daw po. Oh, siya na lang daw. Opo. Samantalang tinuturo ko sa iba. Alright. Opo. Now, nung napunta doon sa special Lupon, paki-walk through kami doon sa mga nangyari doon kay Lupon. Sinabi po ni Aida Flowo po na special lupon daw po yun, kaya wala kaming logbook, walang papel daw na ako natatanggap. Parang para sa... off the record. Yes po. Bakit, sino nag-initiate na magkaroon ng off the record special Lupon? Sila din po. Sino po. nanguna? Si Kapitan po. So si Kapitan ang nanguna na magpa-off
the record na special lupon para dito sa usapin ninyo. Opo. Bakit niya daw ginawa yun? Hindi ko po kasi alam na special lupon pala ibibigay sa akin. Paano mo nalaman na special lupon na ibibigay Si sa iyo? Secretary Ida Flowo po ang nagsabi na kaya wala akong logbook, walang papel na Kasi matanggap sa special. kasi special. As per instructions Special. nitong ni Kapitan. Hindi ko po alam kung ano pong napag-usapan nila kasi po lalagbook po nila yan May isa pa na sinabi mo sa amin, Sir Carl, ang sabi niya, ang supposedly, pag magre-reklamo sa barangay, ang salaysay sa logbook, pero ikaw saan ka pinagsalaysay? Sa text po. Sa text text. message. Opo. But, Kita mo yan. nakita Ayan. natin, nakalagay, okay, sige, isalaysay mo sa akin detalye. Tinanong ko pa po yan kung pupunta po akong barangay. Ayan, ang haba, long message Bakit pa. dyan? Dapat pinapunta ka, pina-assistahan ka sa tao niya para isulat dun sa logbook kung ano man, or kinuhaan ka ng sinumpaang salaysay doon ng mismong barangay para ibigay mo doon. Now, nakikita namin itong kasama si Bitag D na nagkakaroon ng problema ata itong barangay mo sa pag-handle ng mga ganitong klase sitwasyon. Bakit? Kasi may mga problema sa proseso. Number one, mukhang may conflict of interest kagad kay Kapitan na may involvement itong mga babae na involved tsaka kayo tungkol dito sa issue na ito. Now, nagkakaroon ng problema sa barangay dahil ayaw ka bigyan ng sapat na CFA, which is kailan mo po hinihingi? December, January pa po. December, January pa. Ano na ngayon? April na. Ay wala pa rin 4 hanggang months ngayon. Meron din tayong statement na sinubukan ng Bitag na mahanap at makausap ang mga inireklamong nambugbog na sina Angelique Makabenta at ang SK Chairman, biruin nyo, SK Chairman pa, na si Kenly Meral. Nakausap ng Bitag staff ang sinasabing SK advisor na si Mr. Clark ng Barangay Capri ng Quezon City sa Novaliches. Ayon sa SK advisor na si Clark, ongoing daw ang kaso sa kanilang barangay. Kinumpirma din ni Clark na mayroon lupon na nakahawak sa kaso nila at ito ay si Lupon President Basilio Humangit. Okay, ma'am, tanungin ko, tama? Yan ba yung pangalan? Basilio Humangit? Alright. Inutusan din daw si Clark ni SK Chairman Kenly na tawagan ang aming staff dahil nasa paaralan daw ito at may klase. Ayon pa kay Clark, hintayin ko raw ang tawag ni SK Kenly makalipas ang ilang oras na pag-alaman ng aming staff na ang Facebook page ng kanilang Sangguniang Kabataan ay deactivated na. Pati ang Facebook nila Angelique at Kenly ay nakalock na rin. So, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang Bitag ay hindi po one-sided. Gumagawa kami ng paraan para pag-usapan ng isang bagay ng maayos. Kung hindi naman tatanggapin ng kabilang panig, nasa kanila yun. Pero wag sila magre-reklamo na naging one-sided ng aming investigasyon. Kasi syempre, kapag hindi sila magbibigay ng kanilang panig, paano kami magbibigay ng balanced na perspektibo? Kaya hanggat maari naman ay ginagawa namin ng paraan na talaga makuha ang kabila. Sir Carl, I think nakikinig din sa kabilang linya ngayon. Kanina pa, si Kapitan ng barangay na Alright. nakakasakop sa kanila. Makakausap natin yung sa kabilang linya itong umanong kapitan na inireklamo nitong ni Ma'am na si Cap Christian Cando on the line, Barangay Capri, Novaliches, Quezon City. Magandang umaga sa inyo, Cap. Ano pong masasagot niyo dito, Cap? Tahasan po nating pinabubulaanan yung pahayag ng complainant na si Binibining Santiago. Magkaiba po kasi yung ayaw bigyan ng CFA sa hindi sumusunod sa mga panuntunan ng batas, kaya hindi na-i-issuean ng CFA. Hindi po siya nagpa-blatter. Hinanap natin simula sa page 1 hanggang sa huling pahina ng logbook, ng blatter book ng barangay, ay wala pa rin pong formal complaint. Po natin masasabi na magkakaroon po siya ng blatter, official filing of complaint, kung in the first place, special lupon po ang binigay ninyo dito na off the record umano. Wala, there's no such thing as special lupon also eh. After po magpa-medic legal, hindi po siya bumalik sa barangay. Sige, Cap, babalikan ko lang muna. Nagkaroon ng gulo sa inyong barangay. Tama po ba? Yes. Now, bakit hindi nyo i-final ora mismo, doon mismo yung sinasabing report? Ang ating pong mga respondent ay complainant din. So, meron silang sariling blatter. Nagpa-medical legal din po yung kanyang inirereklamo. So, dito po ay magkakaroon dito ng alternating complaint sa pagitan ng dalawang partido. So, yung sinasabi kanina, babalikan ko lang po, na hindi siya dumaan sa Lupon Tagapamayapa hearing. Yun po yung basic requirement natin para mabigyan ko po siya ng CFA. So, walang proper summon yan.
Wala pong summon yung complainant, wala rin summon yung respondent, notice para pag magkaroon ng hearing. Pangalawa, walang attendance ng hearing yan. Wala rin pong minutes ng lupon hearing. Kap, madali lang naman itanggi yung isang bagay kasi nga, ito nga sinasabi ng aming complainant ngayon, ay binigyan nyo sila ng point person na mag-aasikaso na again, hindi nila nire-record daw umano. Paano ito masusunod kung meron kayong mismong utos na gawin itong isang bagay na ito? So, paano, Kap, nakalusot sa inyong lugar na nagkaroon ng isang hearing with a certain lupon na may pangalan pa na hindi naka-record? Bakit hindi mo sinabi, hiningihan mo ng statement through text, hindi mo na lang ni-refer sa barangay? Sir, nung time pa lang na nagpa-medical legal, sinabi ko na po sa kanya yon na magpa-blatter right after. Sige, pakita natin yung text. Meron pang screenshot, paki-full screen. Nakalagay, hiningihan mo, isalaysay mo sa akin, detalye, pinatext mo yung lahat. Sige, nasa party lang, miss, sa court, sige, sa chat. Tapos pinalagay mo yung lahat ng statement niya. So, why not tell her, instead, go to the barangay, may tao ko nag-aantay para kunin ang statement po para mas maganda na meron tayong record. Yun po yung hinihintay ko sa kanya na gagawin niya. Kasi yung blatter po, hindi po pwedeng ako maglagay doon sa blatter book at okay, tanungin ko, Kap, itong sinasabi mo pangyayari, ano bang mas nauna? Anong mas nauna? Pag-hearing niya sa lupon or yung pag-blatter niya at pag-medical legal niya? Yung medical legal po, yun po yung una niyang ginawa. At yun po yung sinagot ko po sa kanya. Sige, Kap, ganito, pasagutin ko mismo itong si Ma'am Queenie. Ayaw niya po akong pa-blatter kasi daw po, pagmumulan ng issue sa kanya. Alright. Dahil siya yung dahilan. Matanong ko lang, paano mo nalaman itong sinasabing schedule ng sinasabing lupon? Yung advice po na magkakaroon po akong lupon, Yes. text po namin ni Kap. Kasi po sa kanya Meron po ba tayong kopya niyan? Sa kanya po ako nanghihingi ng mga lupon ko. Ayan po. Ayan, nakalagay. Pinasked ko na mediation nyo sa lupon sa 29 ng hapon, 4 p.m. Yan sa session hall, ang lupon hearings ngayon. Kamusta na ba? Ayan, may mga nakalagay. So, Kap, anong masasabi mo dito sa mga text ninyo ni Ma'am na ikaw mismo nagbigay ng schedule? Ayun nga po yung hinanap po nung lupon natin. Paano sila makakapag-proceed po sa Kap, bakit nauna yung schedule bago doon sa blatter? Yan ang aking tanong. Hindi naman magkakaroon ng schedule muna bago magkaroon ng blatter. Blatter muna, report filing of a complaint first, and then magkakaroon ng schedule. Kada schedule with the lupon. Yun nga po yung hindi ginawa ng complainant na nandyan. Kaya nga po hindi Kap, yung binabanggit mo sa akin, parang dinidiin mo tong complainant eh. Bakit parang siya yung dinidiin mo? Binigyan mo kasi yung schedule itong si Lupon. Paulit-ulit tayo eh. Binigyan mo na siya ng schedule, hindi mo dapat bibigyan ng schedule hanggang sa tapusin niya yung requirements na ito para mag-next step na tayo. Now, magbibigay ka ng schedule tapos sasabihin mo, ay, hindi niya nagawa yung ano niya eh, ganito, ganyan. So bakit mo binigyan ng schedule in the first place? Dapat, no blatter, no schedule, no complaint, no schedule. So, bakit nauna yung schedule? Yes, Idol, hindi yung schedule mismo ng lupon talaga eh. Kasi ang inaalam ko po kasi... Hindi yung schedule mismo sa lupon, so ano yun? Kasi wala pong summon sa magkabilang partido. So, ano nga yun, Kap? Sagutin mo na ako ng diretso, ano yung ini-schedule mo doon sa lupon? Yes, pinapa-schedule po natin sa lupon. Granting para po saan? Granting po na complain na po ng complainant. Yung itinuro sa kanya ng lupon. Hindi, you're putting it in technicality again eh. Yun nga po yung hindi ginawa ng complainant. Kaya nga technical. Idinidiin mo pa rin. Sige, diin mo pa rin sa complainant. Diin mo pa rin sa complainant. Hindi ba tayo bilang isang tao ng gobyerno susuportahan at tutulungan ng ating mga kababayan? Now, bago magkaroon ng sinasabing schedule sa lupon, di ba po ba dapat nagpa-file muna tayo ng complaint bago tayo mag-move forward sa next step? Marami ako na-encounter, Kap, na mga cases na kung saan hindi nag-move forward kasi hindi nagagawa ng paraan itong ni complainant. Now, itong sinasabi mong blatter, hindi pa pala nakapagbigay ng blatter, hindi pa nakapag-file ng complaint, bakit dumiretso ka agad sa lupon? Gusto ko lang din bigyan din. Hindi ko rin po kasi maintindihan yung posisyon ng complainant natin eh. Kasi nga, binaypass niya rin yung lupon namin. Kita niyo, nag-file sa piskalya. Tapos meron siyang sulat sa amin noong March 10, 2025. Hindi niya kami ino-honor eh para mag-mediate sa kanya eh. Ang nakalagay po sa sulat niya at pirmado niya, pero dito sa sulat niya na ito, malinaw po na talagang ayaw niya kilalanin yung authority namin para mag-mediate eh. Queenie, ano masasabi mo dito? Binaypass mo at napakalakas mo, kaya binaypass mo daw sila. Ano masasabi mo kay Kap?
pinapuntahan niya po yung witness ko kay Ida Flowo para bayaran kami. So, ano po yung hihintayin ko sa barangay? Magpa-file ako, sure na ako hindi ako Ito yung nangyari nung hindi ka na nasatisfy sa serbisyo ng barangay, kaya nag-decide ka na mag-direct filing. Tsaka lahat po ng lupon namin na 2 beses, lagi pong sinasabi, sana mag-giveaway daw ako kay Cap kasi madadamay si Cap. Ganun po yung naging lupon namin, walang para sa akin. So parang ang nangyari, naging bias itong barangay ni Kapitan Umano, base sa inyong statement, na hindi ka na-satisfy dito sa pag-handle ng case mo. Kasi gusto mo man lang sana maging fair and mag-mediate, pero nagiging problem, halos lahat ng mga taon nakikiusap para dito kay Kapitan. Opo. Last Friday, may umano'y update daw sa staff namin na balita ko may mag-release na daw ng sinasabing CFA, Kapitan. Actually, yun po yung in-offer ko sa kanya kasi nga nag-text po siya at finorward ko po sa staff ninyo yung text ng complainant nyo na nandyan. Kaya sabi ko, sige, para matapos na, kung yan pala ang gusto mo, di sige. Kaso nga lang, Idol, kung bibigyan ko kasi siya ng CFA, hindi ko siya natulungan in a way kasi mangyayari, madidribble na naman po yung case niya. Kasi ganito po mangyayari. Pag binigyan ko siya ng CFA ngayon, pag pumunta siya sa piskalya, madidismiss na naman yung kaso niya katulad nung ginawa niya noong January. Kasi walang naging mediation. Ganito, Kap, nakikita ko lang there's just so much technicalities in what you're doing. Kung ganyan, ang daming bureaucracia, ang daming problema. Pagdating dito sa barangay, imbis na diretsuhan na lang natin susolusyonan ng problema, bakit pa po natin kailangan daan-daanan kung saan-saan pa? Kung sinasabi ninyo na dapat may sumunod na proseso, hindi dapat nung una pa lang pinasunod nyo na sa proseso. Kasi, Kap, hindi na pupunta dito sa aming tanggapan para pag-usapan ang problema na to kung if she was satisfied with what your barangay did. Pero the fact na nandito siya at nagsasabi ng kanyang problema sa inyong barangay, ay medyo malaking problema yan. Hindi natin, manghihingi lang tayo ng gabay sa abogado para makita natin kung anong magiging problema dito. Now, magandang umaga sa inyo, Attorney Batas, makakausap natin ngayon. Ang sinasabi ng Local Government Code of 1991. Pagka po hindi nagkasundo ang mga tao na nagdulog at hindi barangay at talagang maliwanag na po kahit na umpisa pa lamang, kailangan na po kaagad maglabas ng certification of ang ating barangay. Kung maliwanag na po na walang pagkakasundo na magkabilang panig, talaga namang maaangas, the only right of the barangay, and I'm saying about right, but it is actually an obligation. Obligasyon ito, tungkulin, responsibilidad, maglabas na ng certification to file action upang maidulog sa karapatang hukuman o di kaya ahensya ng gobyerno ang usapin. Actually po, malaking kapabayaan yan pagka inaamin ni Kapitan na wala na silang form para po sa reklamo. Actually, wala naman po siyang form pero may blatter yan. At yung pong nagsusumbong, ipapablatter po yung kanyang isinusumbong at doon po mismo idinidetalye kung ano ang sumbong. That's already complaint in proper form. Yes. At aaktuhan na po kaagad yan, ibibigay sa pangkat tagapagkasundo. Pag hindi nagkasundo, ibigay sa lupong tagapamayapa. At pagka hindi pa rin, pwede namang makialam pa si Kapitan. Yes. Pero hindi po dapat lalagpas ng reasonable period of time, which is actually mga 30 araw. Yes. Yung pong panahon na ibigay sa Local Government Code of 1991. Yes. Para tapusin ang mediation. Hindi po pwede magpumilit si Kapitan o ang sino man sa barangay sa ilalim ng Republic Act 7160 na pag-areglohin yung mga hindi mag-aareglo, lalo na kung yung isang partido nakakakita abay may espesyal na ugnayan somehow, somewhere over the rainbow, yung mga nasa barangay at saka po yung either nagre-reklamo o inireklamo. Pwede na po siya o huli na nila na maglabas ng certification to file action. Kung hindi po nila ginawa yun, ang remedyo po nung nagpupunta rito sa ipabitag mo ni Carl Tulfo ay kailangan po dalhin na sa ombudsman si Kapitan, paglabag na po sa graft and corruption yan. Section 3E, Republic Act 3019, pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala doon po sa nagre-reklamo dahil hindi natutugunan ang kanyang hinaing. Alright. And with that said, Attorney, maraming salamat po sa inyo.
So Kap, kausap namin yung abogado. Sana narinig mo yung kanyang mga sinasabi kanina. Anong gagawin ninyo bilang isang kapitan para tapos na ang ating problema dito ngayong araw? Tama naman po yung sinasabi ni Attorney Batas na yun nga po, kailangan na may blatter. Sana mai-blatter. Tapos yung letter po nung complainant, atras niya na po yung letter dito na hindi kami kinikilala para sa amicable settlement. Kasi may sulat po siya rito pirmado niya na hindi niya kinikilala yung barangay para sa amicable settlement. Para sana may ayos sa level ng Lupon at matapos tong problema na ito. Kung nanghihingi ka ng blatter, sige, pagawa kami ng blatter dyan ngayon, pero dapat ora mismo, pagbigay ng blatter, bigay ka na kagad ng CFA. Wala nang iba pang satsat. No problem. Bibigay natin, walang problema po. Alright. Po ng blatter dito and then bibigyan ko siya ng CFA. Alright. Sige, Kap. Thank you. Okay na po sa'yo? Yun na lang pakiusap ko. Kung talagang yung pinagpipilitan niya, ibibigay natin sa kanya blatter, pero dapat kapalit kagad ora mismo CFA. Kasi dito pa lang para sa akin, hindi ko nagugustuhan ng kanyang pag-asal, pakikipag-usap, dinadaan ka sa technicality. So now, kausapin natin, huli natin makausap ngayong araw itong City Director ng DILG Quezon City na si Emmanuel Borromeo. Magandang umaga po sa inyo. Sir Emmanuel, I think narinig mo naman ang aming conversation nitong ni Kapitan at nitong mismong attorney. So Sir Emmanuel, ano po magagawa ng ating tanggapan ng DILG Quezon City? Yes po, Sir Carl. Actually po, si Ma'am Queenie Santiago po ay dumalog sa aming tanggapan a few weeks ago. At bahagi po ng mandato naman o ng function ng aming tanggapan, kung may mga complaint kaming nare-receive, ay nagsasagawa kami ng verification or investigation tungkol po sa kanilang reklamo. At sa ngayon po, humingi na kami ng comment o ng komento ni Kapitan Cando sa kanyang sa complaint ni Ma'am Queenie, at hinihintay pa namin ang kanyang kasagutan. At lagi po namin sinasabi talaga, Sir Carl, sa mga barangay officials that we have to be very careful. At sumasang-ayon po kami sa sinabi ninyo, no, na of course we can talk about technicalities, pero sana bilang barangay officials na pinakaunang maaring dulugan ng mga residente sa ating barangay, dapat nga naman nilang i-guide o tutuan yung mga humihingi po ng tulong sa barangay. Again, them being the closest sa mga residente po ng barangay. Ngayon po, kay Ma'am Queenie na lang, Kapitan, o kay Sir Carl, tungkol kay Ma'am Queenie, banggit po nyo kung ano yung maaari po natin gawin. Ngayon, kung tingin po ni Ma'am Queenie, kung meron pong pagkukulang sa naging consideration or naging pag-handle ng nina Kapitan sa kanyang complaint sa barangay, ay meron naman po tayong proper forum na maaari siyang magsampa ng kaso, kasi kung sa tingin po niya ay nagkulang sa pag-perform ng kaniyang function si Kapitan, maaari po siyang dumulog sa ombudsman or sa sangguniang panlungsod upang magharap po ng kaso laban sa mga concerned local officials po. Yes. And siguro, Sir Emmanuel, I don't know if this would be a big help sa inyo or what. Siguro dagdag ko lang sa impormasyon na ang aming opisina din ay nakikipag-ugnayan sa kanila. Ngayon, sumagot naman si Kap, no problem. Pero ang sa amin, gusto lang sana namin makausap ang ibang mga opisyales dyan, kagaya nitong SK Chairman. Pero ito ay parang hindi na po sumasagot sa amin tawag. Yung mga pages daw umano ng kanilang SK grupo ay nag-deactivate, then nagsilakan sila ng profile. So medyo nakakabahala lang, Sir Emmanuel, dito na kung sino po yung mga tao sangkot, and pati yung sinasabi natin ni SK ay nagsisilakan ng profile na sana dapat as public officials, kung wala ka naman tinatago, it's better to just talk your side para everything will be fair. Now, if mukhang may pagtatago dito, then that's already a problem with transparency. I hope you understand that, Sir Manuel. Yeah, tama po yan, Sir Carl. Kung may mga concerns or mga complaints, lalong-lalo if it involves how we perform or how we conduct ourselves, ating mga local officials, dapat sila magpaliwanag. Kaya nga sinasabi, public office sa public trust. So, accountable tayo, answerable tayo, hindi lamang sa ating paggawa sa ating tungkulin, Sir Carl, kundi maging sa how we conduct ourselves bilang mga official po ng gobyerno. Yes. And
With that, Sir Emmanuel, no, if there could be a separate investigation regarding this dito sa issue nitong na-involved na SK chairman na via your office, aside dito sa gusto ni ma'am na i-file laban dito sa mga kabilang panig, then that would be a big help. Kasi again, being a public servant, malaking accountability po yan at obligasyon para sa taong bayan. So with that, Sir Emmanuel, kami ay nagpapasalamat sa pagtanggap niyo po ng aming tawag ngayong araw. Now, Ma'am Queenie, no, after naman ng ating programa, you can go ahead to the barangay and then give your blotter. Then kunin mo yung CFA mo, balitaan mo kami. Kapag hindi pa rin binigyan ng CFA, we can assist you also as well sa pagpunta doon sa DLG para pag-usapan din yung sinasabing problema mo. Alright sa inyo, Ma'am? Maraming salamat po. Alright. Kami din ay nagpapasalamat sa inyo sa paglapit dito sa aming tanggapan. Thank you po, sir. Andyan po tayo nagtatapos. Ay, sorry, Ma'am. Sige, go ahead. Thank you po. Alright. Sige. Andyan po tayo nagtatapos sa ating sumbong ngayong araw. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang bitag, ilalaban ka, di iiwan. Ito ang hashtag, ibubitag mo.